kinabuhi. Tungod kay ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi diha sa mga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Tungod niini ang Equi Frilibricum Church ubos sa pagbasiugda sa mungkado Equi Frilibrium kon EFB Group mutanyag ni ining tulumanon ang pagpadayag sa maayong balita. Magandang gabi po sa ating lahat at malugod namin kayong binabati sa aming live broadcasting ngayong gabi. Pag-usapan natin ang isang mahalagang katotohanan sa ating pananampalataya, ang paraan ng pagtawag ng Diyos sa kanyang mga tao. Ang Diyos ay hindi tahimik, siya ay patuloy na tumatawag sa pamamagitan ng kanyang salita ng mga pangyayari sa ating buhay. At ang tinig ng Espiritu, ang tanong ay, nakikinig ba tayo at tumutugon ba tayo sa kanyang tawag? Sasama nating buksan ang ating puso at isipan upang maunawaan kung paano tayo tinatawag ng Diyos at kung paano tayo dapat tumugon. Mayong gabi kanatong tanan mga kaigsunan ko. Malipayon kami sa pagpamati niining atong live broadcast. Karong gabi na atong isgutan ang usa ka hinungdanon, kamatuuran sa atong pagtuo, ang paagis pagtawag sa Diyos sa iyang katawhan. Ang Diyos dili nagahilom, siya nagapadayon sa pagtawag, pinaagi siyang pulong sa mga kahimtang sa atong kinabuhi. O pinaagi sa tingog sa Espiritu Santo, ang pangutana mo kini, maminaw ba kita ug mutubag ba kita sa iyang tawag? Busa, atong ablihan ang atong kasing-kasing, ug hunahuna aron masabtan kung giunsa kita pagtawag sa Dios ug unsa nato pagtubag ang iyang mga tawag. Mga binahal na kapatid, mula pa sa simula ng panahon, ang Diyos ay patuloy na tumatawag sa kanyang bayan. Ang Diyos ay hindi tahimik, siya ay nagsasalita. Siya ay tumatawag at siya ay nag-aanya. Nag-aanyaya ng relasyon sa bawat isa sa atin. Ang tanong ay hindi kung tumatawag ba ang Diyos, kundi nakikinig ba tayo. Mga hinigugma ko mga kaigsunan, sukad pa sa sinugdan, sa panahon nga ang Diyos padayon nagtawag sa iyang katawhan. Ang Diyos dili hilom, siya nagasulti, nagatawag ug nag-imbitar sa matag usa kanato. Sa usa ka relasyon uban kaniya ang pangutana kung nagtawag ba ang Dios o ato ba kining gipaminaw. Ang balang kasulatan sa sulat sa Isaiah 56, Isaiah 55 versikulo 6, hanapin ninyo ang Panginoon habang siya'y masusumpungan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Pangitaan ninyo ang Ginoo samtang siya makita pa. Tawagan ninyo siya samtang siya
duol pa. Mga kaigsunan, ang pulong sa Dios nagauhag kanato nga padayon sa pagtawag kaniya aron sa kanunay sa atong mga pagpangayo, iyatang matubag, iyatang paminawon sa atong mga paghangyo ngadto kaniya. Unang punto igsoon, mga paraan sa pagtawag ng Diyos. Number 1, tinatawag tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ayon sa pangalawang Timoteo, sa may kapitulo 3, versikulo 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo, pagsaway sa kamalian at pagsasanay sa katuwiran. Ang Biblia, mga kaigsunan, sa pangunahing paraan ng pagtawag ng Diyos sa kanyang bayan. Kapag binabasa natin ang kanyang salita, hindi lamang ito mga salita. Ito ang tinig ng Diyos na nagtuturo, nagtutuwid at gumagabay sa ating buhay. Mga kaigsunan, ang Biblia mao daw ang unang paagi sa pagtawag sa Diyos sa iyang katawan, sa iyang pagbasa, sa magbasa kita sa iyang pulong. Dili lang kini ang mga pulong, kini mao ang tingog sa Dios nga nagatudlo, nagatulid ug nagagiya sa atong kinabuhi. Parang isang liham mula sa mahal sa buhay, kapag binasa mo, parang naririnig mo ang kanilang tinig. Ganito rin ang Biblia, ang tinig ng Diyos sa atin. Pangalawang paraan sa pagtawag ng Diyos, tinatawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ayon sa Jeremias sa kapitulo 33 sa may versikulo 3, tumawag ka sa akin at ikaw ay aking sasagutin at ipahahayag ko sa iyo ang dakila at mahiwagang bagay. Ang panalangin ay hindi lamang pakikipag-usap natin sa Diyos, kundi pakikinig din sa Kanya. Sa panalangin, ipinapakita natin sa Diyos ang kanyang kalooban at direksyon sa ating buhay. Ang pag-ampo, mga igsoon yala, dili lamang kini ang nagasulti sa Diyos, kundi kita usab nagapaminaw kaniya sa pag-ampo. Ipadayag sa Diyos ang iyang kabubuton o giya sa atong kinabuhi. Si Samuel ay tinatawag ng Diyos at sinabi niya, magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod. Pangatlo, paraan sa pagtawag ng Diyos. Tinatawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagsubok sa buhay. Ayon sa awit sa may kapitulo 66 sa may versikulo 10, sapagkat sinubok mo kami, o Diyos, gaya ng pilak ay dinalisay mo kami. Minsan ginagamit ng Diyos ang pagsubok upang tawagin tayo pabalik sa Kanya. Ang sakit at problema ay hindi parusa, kundi paanyaya na magtiwala tayo sa Diyos. Mga kaigsunan ko, usay gabiton sa Diyos ang mga kalisdanan ug mga kasakitan aron tawgon kita pagbalik ngadto kaniya. Ang kasakit ug problema dili kini usa ka silot, kundi usa ka tawag sa pagsalig ngadto sa Dios. Ang pilak ay kailangang dumaan sa apoy upang luminis. Gayon din ang ating pananampalataya. Pang-apat, mga kapatid, mga paraan sa pagtawag ng Diyos. Tinatawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang tao. Ayon sa Biblia sa Kawikaan, sa may kapitulo 27, sa may versikulo 17, kung paano
Paano ang kabakal ay nagpapatalas ng bakal, gayon ang tao ay nagpapatalas ng kapwa-tao. Ginamit ng Diyos ang mga pastor, ministro, magulang, kaibigan at leader upang ipaalaala ang kanyang tawag sa ating buhay. Mga kaigsunan, hinumdumi nga gamiton sa Diyos ang ubang mga tao, pinagi sa mga pastor, ministro, ginikanan, higala ug mga leader aron ipahinumdom ang iyang tawag sa atong kinabuhi. Sama kang Pablo. Si Pablo ang ginamit ng Diyos upang tawagin at hubugin si Timothy. Panglima, mga kapatid, paraan sa pagtawag ng Diyos, tinatawag ng Diyos ang lahat sa kaligtasan. Ayon sa Biblia, sa Mateo Kapitulo 11, sa may versikulo 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo'y aking papahingahin. Mga kapatid, ang pinakadakilang tawag ng Diyos ay ang tawag sa kaligtasan sa pamamagitan sa ating Panginoong Diyos. Ang pinakadakong tawag sa Diyos mao ang tawag sa kaluwasan, mga kaigsunan. Kini mo pinakakarira sa atong kinabuhi karon, mga kaigsunan. Sa atong panahon, sa atong mga panahon karon sa kalisdanan, sa atong panahon, nagpakita ang Ginoo sa pagtawag kanato pinaagi sa mga kinaiyahan, busa igsoon. Nagtawag siya aron kita mahimong linuwas unya sa pag-abot sa iyang paghukom. Higalang igsoon, ang Diyos ay patuloy na tumatawag hanggang ngayon sa pamamagitan ng kanyang salita, sa panalangin, pagsubok, mga tao at sa pamamagitan sa atong Ginoong Jesucristo. Ano ang magiging tugon mo sa tawag ng Diyos? Ang Diyos padayon nga nagtawag hangtod karon, pinaagi siyang pulong, pag-ampo, mga kalisdanan sa mga tao ug pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo unsa ang imong tubag sa tawag sa Diyos. Mga kaigsunan, ayon sa pahayag sa may Kapitulo 3, sa may versikulo 20, narito ako'y nakatayo sa pintuan at kumakatok. Ang Diyos nagatuktok sa pultahan sa imong kasing-kasing karnison. Ablihi siya ug siya musulod diha sa imong kinabuhi. Tuguti ang Diyos higala nga mao'y magapuyo sa imong kinabuhi aron ang mga problema, kasakit, imo kining malampasan tungod kay ang Diyos imong itugutan nga mopuyo sa imong kinabuhi aron ang kalinaw magahari sa imong pamuyo. Higalag igsoon, sa ating pagtatapos ngayong gabi, maunawaan natin na ang pagtawag ng Diyos ay hindi lamang para sa iilan, kundi para sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay patuloy na tumatawag upang magsisi, sumunod, maglingkod at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Hindi sapat na marinig lamang ang kanyang tawag. Mahalaga na tayo ay tumugon ng may pananampalataya at pagsunod. Huwag nating ipagpaliban ang ating pagtugon sapagkat ngayon ang tamang panahon upang sundin ang tinig ng Diyos at tuparin ang layunin niya sa ating buhay. Mga kaigsunan, sa atong pagtapos nining atong broadcast karon, hinaot ng ato kining masabtan nga ang pagtawag sa Diyos dili lang sa pipila, kundi alang sa matag usa kanato. Ang Diyos padayon nga nagtawag kanimo, kanako ug kanatong tanan aron maghinulsol, mutuman, mag-alagad ug mabuhi sumala sa iyang kabubuton. Dili igo nga madungog lang ang iyang tawag. Importante nga mutubag kita uban ang pagtuo ug pagtuman. Ayaw nato ipalangan ang imong pagtubag higala.
sa iyang tawag kanimo. Kay karon mauna ang gustong panahon sa pagpabinaw sa tingog sa Dios o sa pagtuman sa iyang katuyuan sa atong mga kinabuhi. Sa sandaling ito, nais kong paalalahanan ang bawat isa. Ang tinig ng Diyos na ating naririnig ngayon ay maaaring hindi muling dumating sa parihong paraan. Kapag ang Diyos ay tumatawag, hindi niya ginagawa ito upang tayo takutin, kundi upang tayo'y iligtas, baguhin at ibalik sa Kanya. Huwag nating patigasin, kapatid, ang ating mga puso. Kung maririnig mo ang Kanyang tinig ngayon, ito ay dahil mahalaga ka sa Kanya. Tumugon ka, lumapit ka, sumunod ka, sapagkat ang tawag ng Diyos ay tawag ng buhay, pag-asa at walang hanggang kaligtasan. Nining kahigayunan, buot kong ipahinumdom ang sa matag usa nga ang tingog sa Dios nga atong nadungog karon aron bisan dili ni na usab moabot sa samang paagi. Kung ang Dios nagtawag, dili niya kini buhaton aron mahadlok ka, kun dili aron luwason ka, usbon og ibalik kita ngadto kaniya. Ayaw pagtig-asa ang imong kasing-kasing, higala og iso. Kung nadungog nimo ang iyang tingog karon, tungod kay bililhon ka sa Dios, mutubag ka, duula siya, tumana. Kay ang tawag sa Dios mao ang tawag sa kinabuhi, paglaom ug walay katapusan nga kaluwasan. Niining kagabion, higala og isuon, ako magaingon kanimo. Kung unsa man ang nadungog nimo nga pulong sa Dios nga naghatag kining kinabuhi, ato kining tagaang pagtagad, ato kining tagaan og importansya sa atong kinabuhi. Kay ang Dios nagtawag kanunay kanato. Apan ang tao kung tawagon sa Dios usay dili mamati sa iyang mga pagtawag. Busa nining kagabion, higalang ison, ako kining tapuson mga kaigsunan ug ako kang yahip sa pagduko sa imong ulo aron sa atong magaampo kita ug atong tagaan og luna ang Ginoo sa atong kasing-kasing uban sa atong mga pag-ampo. Mag-ampo ta higalang isuon. Ama naming Diyos, malapit po sa iyong salita. Salamat na muli naming narinig sa araw na ito. Salamat sa iyong tinig na patuloy tumawag sa amin sa gitna ng aming kahinaan, takot at pagkaligaw. Patawarin mo kami kung minsan ay pinili naming huwag makinig. Sa oras na ito, binubuksan namin ang aming mga puso at tinatanggap ang iyong tawag. Turuan mo kaming sumunod, magtiwala at lumakad ayon sa iyong kalooban. Naway ang aming mga buhay ay maging tugon sa iyong tawag para sa iyong kaluwalhatian at sa pagpapala ng iba. Aming Ama namong langit nun nga Diyos, salamat sa imong pulong nga among nadungog karong gabi una. Salamat sa imong nga padayon nga nagtawag ka namo bisan taliwala sa among kaluyahon, kahadlok ug pagkalaglag. Pasaylo kami kung usahay among gipili nga dili maminaw sa nining takna. Among giablihan ang among makasing-kasing ug among gidawat ang imong tawag. Tudloy kami sa pagtuman, sa pagsalik ug paglakaw sumala sa imong kabubuton. Hinaot ang among kinabuhi mahimong tubag sa imong tawag, alang sa imong himaya ug panalangin nining kagabion. Kami nagalaom kanimo diya sa pangalan sa among Ginoong Kristo o diya siyang pag-ungalan, equilibrium nga magahatod kanamo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Amen.
pagpatalingkog kanunay ning tulumanong. Pagpadayag sa maayong balita. Naghihatod kaninyo sa Mongkado EFB Group.